Magandang umaga po sa bawat isa. Napakagandang pagmasdan na tayo po ay sama-samang nagpupuri sa Panginoon. Sama-sama nagbibigay ng ating pong pagsamba sa Diyos at ito po ang nagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Amen? Amen. Ngayon po umaga, ang ating pong message ang title ng ating pong message ay Be led by the Holy Spirit, not by the flesh. Be led by the Spirit, not by the flesh. Diba? Sa Tagalog po, mamuhay ayon sa Espiritu, hindi ayon sa laman. At ang ating pong teksto ay makikita natin sa Galatians chapter 5, verse 16 hanggang 25. Pero hindi po natin ito babasahin kasi habang ipinapangaral sa tanang Panginoon, ito po ay dadaanan po natin. Pero basahin lang po natin yung pinaka-key verse. Yung Galatians chapter 5, verse 18. Ready mga kapatid? Basahin po natin. Sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Diba? Kaya nga po ang pamagat ng ating pong mensahe ngayon pong umaga is believe. Tayo po ay pangunahan ng banal na Espiritu, hindi tayo pangunahan ng laman. At lahat po ng the believer's life is not just about believing in Christ, but also be led by the Spirit. We know and believe the Holy Spirit dwells in us. Ang buhay po ng isang mananampalataya, ng isang Kristiyano, ay hindi lamang po nagtatapos doon sa naniwala tayo sa Panginoon Hesukristo. Tinanggap natin ang Panginoon Hesukristo. Ang kailangan po, ang bawat isang mananampalataya, ang bawat isang believer ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. Diba? Na tayo po ay, alam po natin na ang banal na Espiritu ay nasa atin po. Katulad ng sinabi ni Pastor Jonas kanina, nung tanongin niya tayo kanina, naniniwala ba kayo na ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin? Sumagot po kayo. Ang sabi niyo po ay, oo, naniniwala tayo. Diba? Na ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. At ito po ay makikita po natin sa Unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 16. Sige po. Ready? 1, 2, 3. Basahin po natin. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Basahin din po natin ang Roma, Kapitulo 8, talatang 9. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yaman na nanatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos, subalit kung ang sinuman walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Diba? Hindi sa Kanya. Ang 1, Kapitulo 14, talatang 16. At hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito pong mga talatang ito pong mga verses na to ang nagpapatunay na ang banal na Espiritu ay nasa atin. Nasa iyo, nasa akin. Diba? Ang banal na Espiritu ay, nung tanggapin mo ang Panginoon Kristo bilang Diyos at kapaligtas, siya ay nasa iyo na. At ang banal na Espiritu, nung siya'y bumaba rito sa lupa, hindi pa po siya umaalis. Bakit po? Kasi nandito pa ang mga mananampalataya ng Diyos. Diba? Wala nang question sa atin kung ang banal na Espiritu po ay nasa atin. Ang question po ngayon po umaga, tayo po ba ay pinangungunahan ng banal na Espiritu? Mga kapatid, mga minamahal, magkaiba po na tayo, nasa atin ang banal na Espiritu, pero magkaiba din po na tayo po ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. Meron kang pag-aari, pero yung pag-aari mo ay hindi naman gumagana, hindi naman nag-activate, baliwala ang iyong pag-aari. Diba? Kung meron kang kotse, at yung kotse na yung nakapangalan sa'yo, pero hindi mo naman gagamit dahil ito ay sira, dahil ito ay wasak, o dahil ito ay may problema, baliwala yung pag-aari mo na yon. The same way sa atin. Nasa iyo nga ang banal na Espiritu, pero hindi activated ang banal na Espiritu sa iyo. Hindi ang banal na Espiritu ang nangunguna sa iyo. Useless po to. Kailangan na ang banal na Espiritu po ang manguna po sa atin.
Ngayon, ano bang ibig sabihin ng led o pangunahan, led? Sa Greek word po ng led, ibig sabihin po nito ay ag-o, di ba? Ag-o, di ba? Hindi po yan mura, no? Hindi yan masamang salita. Yan po ay ag-o. Ibig sabihin ay unang-una to lead. Di ba? Pangunahan, di ba? Pag sinabing ang banal na Espiritu nangunguna sa atin, talagang siya dapat ang nangunguna sa atin. Hindi siya nasa likod, hindi siya nasa tabi, kundi siya ang nangunguna sa atin. Siya lagi ang nasa unahan. That is why the very priority of our life is God. Bakit po? Kasi nga po, siya ang taga-panguna natin. Diba? Pangalawa, to guide, gabayan tayo. Pag sinabing lead, ibig sabihin, siya ang gumagabay sa atin. Diba? Siya ang gumagabay sa atin. Wala tayong ibang gabay kundi siya lamang po, mga kapatid, ang banal na Espiritu. Hindi ang ibang tao, di ba? Lahat ng tao nakapaligid sa atin, magulang man natin, kapatid natin, kapitbahay natin, kamag-anak natin, kapatiran natin, ay pwede po silang makatulong sa atin. Pero first and foremost na gabay po natin ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Wala na pong iba. Kaya nga po sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga kaguluhan, sa anuman nangyayari sa ating pong buhay, hindi tao ang unang-una natin lalapitan. Ang unang dapat natin lapitan upang humingi ng gabay ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ano man ang problema ninyong mag-asawa, ano man ang problema ng anak mo at ikaw, ano man ang problema mo sa pera, ano man ang problema sa church, ano man ang problema sa ministry, ano man ang problemang kinakaharap mo, ang dapat gumagabay sa iyo ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Siya dapat ang unang-unang counselor ng buhay mo. Diba? Siya dapat ang unang-unang counselor ng buhay mo. Pangatlong ibig sabihin ng lead is to bring along. Ito po ang gustong-gusto ko po na meaning ng lead. Sabi doon, to bring along. Ibig sabihin, isama ka. Tandaan po natin mga kapatid, hindi tayo karapat-dapat. Tayo po ay makasalanan, tayo po ay marumi, tayo po ay maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Pero isinama tayo ng Diyos sa Kanya. Diba? Isinama, hinila ka ng Diyos. Hinawakan ka ng Diyos. Nakuha po natin. Pag sinabing lead, ibig sabihin, isinama ka niya. Hindi siya ang sumama sa iyo, kundi isinama ka niya. Diba? Isinama ka niya. Kung baga, niyaya ka niya. Hindi siya ang yumaya sa iyo. Mga kapatid, hindi ikaw ang nagyaya sa Diyos, kundi ang Diyos ang nagyaya sa iyo. Ang banal na Espiritu ang nagyaya sa iyo. Isinama ka niya. Sinabi niya sa iyo, anak, halika. Anak, magpalakas ka. Anak, magpatibay ka. Anak, akong bahala sa iyo. Anak, pumunta ka rito. Bakit? Kasi isinama ka niya. To bring along. Pinakahuli, na ibig sabihin ng lead, yung ag-o, is to direct or conduct. Ituwid ang atin pag-uugali. Mga kapatid, mga minamahal, ano man ang gawin ng isang tao, kahit na sinong tao, hindi natin pwedeng baguhin ang atin pag-uugali. Gaano ka man kagaling na nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, hindi mo kayang baguhin ang ugali mo. Sapagkat tayo po ay nasa sinful nature. Nasa likas na kasalanan po tayo. At tanging ang makakapagbago lamang ng ating pag-uugali, ng ating asal, ng ating karakter, ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Nothing else, nothing more, nothing less, kundi ang banal na Espiritu. Siya lang ang makakapagbago sa atin. Diba? Kaya yun ang ibig sabihin ng lead. Unang-una, yung ag-o na tinatawag, pangunahan tayo, gabayan tayo,
isama tayo at tayo ay ituwid ang atin pong pag-uugali. 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 Jesus Christ Himself was led by the Spirit as recorded in Luke chapter 4, verse 1. Basahin po natin Luke chapter 4, verse 1. Sabi po doon. Ready? 1, 2, 3. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Mga kapatid, pansinin po ninyo to. Jesus, being filled with the Holy Spirit, being filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin, siya'y punong-puno ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ay nasa Kanya. Nasa Kanya. Pero ano pong sabi doon? Returned from the Jordan and was led by the Spirit. Led by the Spirit into the wilderness. Led. Pinangunahan po siya. Nanguna sa Kanya ang Banal na Espiritu. Think about this, mga kapatid. Ang Diyos na nagkatawang tao, kinakailangan na pangunahan ng Banal na Espiritu. Punong-puno siya ng Banal na Espiritu, pero hinayaan niya na ang Banal na Espiritu ay manguna sa Kanya. How much more tayo? Diba? How much more tayo? Kung ang Panginoon Jesucristo, hinayaan niya na siya'y pangunahan ng Banal na Espiritu. Who are we para tumanggi na sa Banal na Espiritu na siya'y manguna sa atin? Kung ang Panginoon Jesus mismo ay sumunod sa Banal na Espiritu. Sumunod sa Holy Spirit. Sumunod sa Banal na Espiritu. Kaya nga po, ang question po ngayon po umaga, tayo po ba ay pinangungunahan ng Banal na Espiritu? Diba? Ang key truth po, sa ating pong susing katotohanan, you are either being led by the Spirit or controlled by the flesh. There is no middle ground. You are either being led by the Spirit or controlled by the flesh. There is no middle ground. Ito po yung susing katotohanan, mga kapatid. Ang tao ay hindi po neutral. Ibig sabihin, ang tao po ay walang middle ground. It's either na ang Banal na Espiritu ang nangunguna sa'yo o ikaw ay kinokontrol ng iyong laman, ng iyong flesh. Hindi mo po pwedeng sabihin sa akin, Pastor Arnold, meron na mayatang gitna. Kasi mabait naman ako, masunurin naman ako, wala naman akong ginagawang kasalanan. Kapag hindi ang Banal na Espiritu ang nangunguna sa iyo, you are still controlled by the flesh. Walang middle ground, mga kapatid. Walang gitna. Wala pong gitna. Kundi ikaw ay pinangungunahan ng Diyos o pinangungunahan ng laman. Ng laman. Dahil ito po nakasulat sa salita ng Panginoon. Diba? Na tayo po ay dapat pangunahan ng Banal na Espiritu. Tayo po ay dapat pangunahan ng Banal na Espiritu. So led by the Spirit means allowing the Spirit to guide your life continually, not just a one-time action, but ongoing walk. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin ng pangunahan ng Espiritu ay pahintulutan ng Espiritu na patuloy na gumabay sa iyong buhay, hindi lamang isang beses na pangyayari, kundi isang tuloy-tuloy na paglakad. Ang ibig sabihin pala po ng pangunahan ng Banal na Espiritu, ibig sabihin, hinahayaan mo ng Banal na Espiritu ang manguna sa buhay mo. Hindi lamang isang beses, hindi lamang 2 beses, hindi lamang 3 beses, kundi ito ay tuloy na ating pong pagsunod sa Kanyang leading sa atin. That is why hindi natin pwedeng pabayaan ang ating prayer life. Dahil doon tayo
pinangungunahan ng Banal na Espiritu. That is why, hindi natin pwedeng pabayaan ang pagbabasa, ang pag-meditate ng salita ng Panginoon dahil dito tayo pinangungunahan ng Banal na Espiritu. Pag pinabayaan mo ang panalangin, pinabayaan mo ang pagninilay-nilay ng salita ng Panginoon, pinabayaan mo ang pagdalo ng gawain, pinabayaan mo ang paglilingkod mo sa Panginoon, ibig sabihin, hindi na ang Banal na Espiritu na nangunguna sa iyo. Ang Banal na Espiritu, ang ibang Espiritu na nangunguna sa iyo, ang iyong laman. Diba? Ang iyong laman. Kaya importante bilang mga anak ng Diyos na tayo po, alam natin, aware tayo na ang Banal na Espiritu ang dapat manguna sa atin. Bukas ang ating isipan, bukas ang ating kalooban, bukas ang ating pong pag-iisip na ang Banal na Espiritu ang dapat manguna sa atin. Hindi ang ating sarili. Sapagkat kapag ang ating sarili ang nanguna sa buhay po natin, napakagulo. Hindi lang napakagulo, kundi ito ay tawag dito, helpless. Wala kang pwedeng, walang tulong, walang katulong-tulong na po pwedeng mangyari sa buhay mo. Bakit? Kasi ang sarili po natin ay lagi pong papunta sa kawasakan, papunta sa pagkasira, papunta sa kabulukan. Kaya dapat ang Banal na Espiritu ang manguna po sa atin. Ang malaking tanong po ngayong pong umaga, ang pinakamalaking tanong po ngayong umaga is, how can I allow the Holy Spirit to lead me? Diba? Paano ko ba papayagan ang Banal na Espiritu na manguna sa akin? Diba? Pastor Arnel, hindi ko alam kung paano mangunguna ang Banal na Espiritu sa akin. May 3 bagay lamang po tayong gawin. Ayon po sa Galatians chapter 5, verse 16 hanggang 25 sa ating pong teksto. Diba? At doon po natin hihimay-himayin Galatians chapter 5, verse 16 hanggang 25. Diba? Sabi po, ang unang-una natin dapat gawin para tayo po ay pangunahan ng Banal na Espiritu, unang-una is, I must acknowledge that the flesh is opposed to the Spirit. Diba? Yun ang unang-una natin dapat gawin. Dapat isa-isip natin, i-acknowledge natin na ang laman ay lagi pong kumakalaban sa Espiritu. Diba? Kaya nga po, ang laman at ang Espiritu ay hindi pwedeng magkasundo. Diba? Kaya meron pong kanta na sabi, gusto kong bumait pero di ko magawa. Bakit hindi niya magawa? Kasi ang ating pong laman ay likas na makasalanan. At ang ating Espiritu ay likas na kabanalan. Sa kabanalan, sa katwiran. Kaya hindi po pwedeng magsama ang laman at ang Espiritu. Diba? Hindi po pwedeng magsama ang laman at ang Espiritu. Diba? Galatians 5:17, basahin po natin. Basahin po natin mga kapatid. Ready? 1, 2, 3. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Diba? Kahit anong gusto mong gawin na pagpapakabuti, minsan, nahihirapan tayong magpakabuti o magpakabait dahil nga po ang ating pong laman ay kontra sa ating pong espiritu. Hindi nyo ba napupuna na every time na kayo nagpipray, ang dami pong nangyayari sa iyong katawan, nandiyan yung napupunta kayo sa banyo, nadudumi kayo, nandiyan yung nandiyan yung nauuhaw ka, nandiyan yung kung ano-anong nangyayari sa iyo kapag ikaw ay magsisimula na mag-pray. At hindi yun naman napupuna kapag bubuklatin mo ang Biblia. Di ba? Pag bubuklat ka ng Biblia at magsisimula ka ng mag-aral, mag-meditate sa salita ng Panginoon, ang daming gumugulo sa isipan mo. Ang daming gumugulo sa iyong paligid. Ang daming gumugulo sa iyong kalooban. Dahil ang katawan ay kontra sa Espiritu. Di ba? Kontra sa Espiritu.
Kaya nga po, ang sabi po doon, hindi natin magawa kung anong gusto natin gawin. The flesh represent our sinful nature. Ang ating pong katawan, ito po nag-represent ng ating pong makasalanan pagkatao. Yung ating lumang pagkatao. Di ba? The Spirit represent the recreated a new life God has given us. Ang Banal Espiritu ang nagsisimbolize naman sa isang bagong buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Di ba? Ng Diyos. Ang ibig sabihin po nito, di ba? Ang ibig sabihin po nito, you cannot follow both at the same time. Hindi mo pwedeng sundin ang laman at ang espiritu ng pareho. Di ba? Hindi mo sila mapagsasabay. Di ba? Kaya nga may mga tao na sinasabing, hindi naman Kristiyano yan, pero bakit ganyan? Bakit yan ay pinagpapala ng Diyos? Bakit? Ang pagpapala po ay hindi katunayan na siya po ay lead by the Holy Spirit. Ang pagpapala po ay resulta ng biyaya ng Diyos sa lahat ng tao. Nakuha po natin. Hindi yan ang katunayan na siya ay pinangungunahan ng Banal Espiritu. Di ba? Hindi katunayan ang pagpapala. Ang pagpapala po ay resulta lamang ng ating pong pagsunod sa Diyos. Di ba? Ng ating pong pakikipag-niig sa Panginoon. Resulta ito ng ating pong commitment sa Panginoon. Di ba? Commitment sa Diyos. One must lead and the other must deny. Di ba? Ang isa ay dapat manguna at ang isa ay dapat itakwil. Di ba? Itakwil. Anong itatakwil mo? At sino ang itatakwil mo at sino ang hayaan mong manguna sa'yo? Ikaw ang mamimili, kapatid. Diba? Each and every one of us, tayo, bawat isa sa atin, tayo ang mamimili. Sino ba ang hayaan natin manguna sa atin at sino ba ang itatakwil natin? Yung deny dito ay yung bang ayawan. Pero ako ginamit kong salitang term dito ay itakwil. Bakit? Kasi para maintindihan po natin, pag sinabing itakwil, kamuhian mo, alisin mo sa buhay mo. Diba? Alisin mo sa buhay mo. Mamimili ka kung sino ang susundin mo. Diba? Kung sino manguna sa'yo at kung sino itatakwil mo. Of course, I believe with all my heart na ang Banal Espiritu ang pipiliin ninyo. Diba? Sapagkat siya ang pinakamainam, siya ang pinakamabuti, at siya ang glamorous na pwede natin piliin dito sa ibabaw ng lupa. Walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Diba? Yun po yung una. I must acknowledge that the flesh is opposed to the Spirit. Pero alam niyo po sa Biblia po, makikita po natin sa Galatians chapter 5, verse 19 hanggang 21, si Pablo po ay gumawa po ng analogy. Ipapakita ko po sa inyo ang analogy. Di ba? Sabi doon, Galatians chapter 5, verse 19 hanggang 21. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambition, dissension, heresies. Envy, murder, drunkenness, liveries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in the time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Binigyan ni Pablo ng analogy ang gawa ng laman at ang gawa ng Banal na Espiritu, ang bunga ng Banal na Espiritu. Tingnan po natin ang gawa ng laman. Kung hatiin po natin to, meron pong tinatawag dyan na moral sin. Yung inuna po ni Pablo yung moral sin. Ano po yung moral sin? Adultery, fornication, uncleanness. Diba? Yun po yung moral sin. Pangalawang binanggitan ni Pablo is yung spiritual sin. And idolatry, sorcery. Diba? Pag sinabing sorcery, ito po yung pagkukonsulta sa mga espiritu. Diba? Paniniwala sa mga
pangkukulam, mga tawag dito, mga aswang o mga ano, yun po yung mga sorcery na tinatawag. Relational sin ay hatred, jealousy, anger, selfish ambition. Di ba? At yun, ating pong lifestyle sin na tinatawag, yung drunkenness, liveries. Ano ba liveries? Yung sobrang walang taros na kasiyahan ba? Pagpunta sa mga lahat ng kasiyahan. Di ba? Kumbaga, inelaborate ni Pablo yung kasalanan, yung gawa ng laman. Tandaan po natin, ang ginamit ni Pablo dito ay gawa ng laman, works of the flesh. Works of the flesh. At itong mga bagay na to ay hindi lamang po to, sabi po rito, these are not just action, they are evidence of a life not surrendered to God. These are not just action, they are evidence of a life not surrendered to God. Diba? Ito ay hindi lamang po gawa, kundi ito po ay ebidensya ng mga tao na hindi isinuko ang buhay sa Diyos. Diba? Sa Diyos. Kaya nga, yun ang ating point 1 kanina, the flesh is opposed against the spirit. Diba? Paul give a serious warning. Those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Matindi po ang warning na ginawa ni Pablo sa sa Galatians. Sabi doon, those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Those who practice such things. Ibig sabihin ng practice, kinasanayan mo na. Ginagawa mo na araw-araw. Diba? Pag ginagawa mo na araw-araw yun, gawa ng laman, ibig sabihin, wala ka na sa mana ng kaharian ng Panginoon. Diba? Sabi doon, hindi ka po pwedeng mag-inherit ng kaharian ng Panginoon. Key truth, a life dominated by the flesh leads to destruction and separation from God. Ang buhay na dinodomina ng laman ay ito po ay napupunta sa kaguluhan at pagkalayo sa Panginoon. Diba? Ang gawa po ng laman ang lagi po nagbibigay sa atin ng way para tayo ay lumayo sa Panginoon. Ang gawa ng laman ang siya nagbibigay sa atin ng kaguluhan sa ating pong buhay. Diba? Sa ating pong buhay. Kaya nga po, hindi ba napupuna, kapag ang isang lugar ay nababalutan ng kasalanan, ang lugar na yon, nandoon lahat ng kaguluhan, nandoon lahat ang uri ng kasamaan. Bakit po? Kasi nga po, ang laman ang naghahari. Sa isang tahanan, sa isang pamilya, na ang nangunguna ay ang laman, wala pong kaayusan, wala pong kagandahan, at wala pong kapayapaan. Wala pong kapayapaan. Kaya nga po, importante na sa isang pamilya, ang nangunguna sa atin ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Nakakalungkot nga po mga kapatid, we are the only Christian nation in Asia. Diba? Pero ang Pilipinas, ang pinakakurap na bansa sa buong Asia. Bakit po? Ang mga tao sa Pilipinas, ang mga Pilipino, ay pinaghaharian ng laman. Masakit man tanggapin, masakit man i-absorb sa ating pong sarili, pero ito ang totoo. It's about time mga kapatid, na piliin natin na tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo bilang mga Pilipinong Kristiyano na nakatira sa bansang Pilipinas, dapat tayo po ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. Ng banal na Espiritu. Magmula, nakakalungkot po mga kapatid, sa ating pong gobyerno, hanggang sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay, makikita natin ang gawa ng laman.
It's about time na tayo po ipakita natin, ipahayag natin, at iparangal natin na ang gawa ng Espiritu ay makita sa buhay po natin. Diba? Sa buhay po natin. Yung pangalawang analogy po ay yung the fruit of the Spirit. Yung pong bunga ng Espiritu. Mga kapatid, mga minamahal, pag sa flesh po, ang ginamit ni Pablo, works of the flesh. Bakit? Gawa ng spirit, gawa ng laman. Bakit po? Kasi ang gawa po ay nag-ooperate sa mga bagay na nakikita. Nakuha po ninyo. Diba? Kaya nga gawa, ibig sabihin, kapag gumagawa ka, ibig sabihin, makikita ito. Pero ang ginamit ni Pablo, doon sa pangalawang analogy niya, comparison niya, ay the fruit of the Spirit. Bunga ng Banal Espiritu. Bakit bunga? Kasi ang Banal Espiritu ay hindi gumagawa. Siya ay nagpapahayag. Nakuha po na, inihahayag niya ang kanyang sarili. At ang bunga po, ito po ay gumagawa sa mga bagay na hindi nakikita. Diba? Hindi nakikita. In the unseen realm. Ibig sabihin, hindi nakikita. Kaya nga, ang ginamit ni Pablo dito ay the fruit of the Spirit. And take note, ang sabi po dyan, fruit, hindi po fruits. Diba? Siyam yung binanggit niya dyan, pero hindi niya ginamit yun, hindi niya ginawang plural. Ang sinabi niya yan, sabi niya po dyan ay fruit. Ibig sabihin, bunga ng Banal Espiritu. Ibig sabihin ng fruit, unified character. Diba? Unified, singular, unified character. Ang sabi po doon, basahin po ating Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23. Ready? Mga kapatid, 1, 2, 3. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Diba? There is no law. I-reflect lang po natin. Unahin po natin yung love. Yung love. Sabi po doon, ang love is unconditional and sacrificial love. Ang sinasabing love po dito ay hindi love ng tao o pag-ibig ng tao. Ang sinasabing love dito ay yung pag-ibig ng Diyos. Yung sacrificial, unconditional love na tinatawag. Pangalawa, joy. Yung deep inner gladness despite circumstances. Yung bang meron kang kasiyahan na malalim na kasiyahan anuman ang sitwasyon mo sa buhay, di ba? Peace, di ba? Meron kang payapa ka, kalmado ka dahil binigyan ka ng assurance ng Panginoon, di ba? Long suffering, patient with people, di ba? Pag sinabing long suffering, alam niyo, kailangan po natin ito, yung long suffering. Kasi marami tayong nakakalubilong tao na inuubos yung ating pong pasensya. Amen? Di ba? Inuubos yung ating pong pasensya. At kailangan po natin ng long suffering. At ito po ay bunga ng banal na Espiritu. Yung long suffering. Di ba? Long suffering. Hindi natin kailangan magpapako sa krus. Makita mo lang yung kapitbahay mo na inaaway ka. Nagkakaroon ka ng long suffering. Bakit? Inaaway ka na eh. Kumbaga, di ba? Hindi mo na kailangan, kumbaga, magpapako sa krus at kung ano pang gawin mo. Makita mo lang yung mga tao na nagagalit sa'yo nang walang dahilan, may long suffering ka na. Di ba? Sumunod, kindness and goodness. Doing what is right with a pure heart. Di ba? Doing what is right with a pure heart. Kindness and goodness. Di ba? Faithfulness. Ibig sabihin nito ay loyalty and consistency. Ibig sabihin, katapatan at pagiging tuloy-tuloy. Diba? Kaya nga kapag ikaw ay laging nanalangin, kapag ikaw ay laging nagbabasa sa salita ng Panginoon, nagninilay ng salita ng Panginoon, ito po ay bunga ng Espiritu. Bakit po? Kasi nagiging faithful ka sa Diyos. Nakuha po natin? Diba? Nagkakaroon ka ng faithfulness sa Panginoon. Diba? Gentleness, humility and meekness. Ibig sabihin nito ay pagpapakumbaba,
at talagang grabing pagpapakumbaba, meekness. Di ba? At self-control, ibig sabihin nito ay mastery over desire. Di ba? Na kahit gustong-gusto mo na gumawa ng mali, hindi mo gagawin yung mali. Bakit? Kasi nga nakokontrol mo yung sarili mo. Di ba? Kung anong desire mo, yun ang hindi mo ginagawa. Bakit? Kasi nga meron kang self-control. At ito po ay bunga ng Espiritu. Di ba? At ang pinakamagandang sinabi ni Pablo dito, against such there is no law. Sa mga bagay na to, walang batas. Tandaan po natin, kapag bunga ng Espiritu, kapag nasa iyo ang banal na Espiritu at you are led by the Spirit, ang batas ay, kumbaga, ito po ay ma-overcome po. Kumbaga, hindi natin nalagpasan, kundi ito po ay igagalang pa natin ng lubos-lubos. Tandaan po natin, ang batas ay ibinigay para malaman ng tao ang kasalanan na namamayani sa kanyang laman. Di ba? Kaya ibinigay ang batas kasi para malaman natin kung ano ang kasalanan na namamayani sa atin. Kasi kung wala ang batas, di ba? Kung wala ang batas, hindi natin alam kung ano ang kasalanan. Di ba? Kung ano ang kasalanan. Pero sa bunga ng Espiritu, kapag ikaw ay pinangunahan ng Banal Espiritu, kapag ang Banal Espiritu ang nagbibigay siya ng gabay, di ba? Hindi mo na kailangan ng batas. Bakit? Kasi ang nangunguna sa iyo ay mismong kabanalan ng Diyos. Yung kanyang bunga. Yung kanyang bunga. Yung kanyang bunga. Ang key truth po dito is the Spirit produce a life that reflects Jesus. Diba? The Spirit produce a life that reflects Jesus. Ang Espiritu ay nagpuproduce ng buhay na kamukha ng Panginoon Jesucristo. Diba? Yun po yung una. I must acknowledge that the flesh is opposed against the Spirit. Diba? Pangalawa, I must crucify my flesh. I must crucify my flesh. Sabi po sa Galatians chapter 5, verse 24. Galatians chapter 5, verse 24. Basahin po natin mga kapatid. Ready? And those who are Christ have crucified the flesh with its passion and desire. Diba? And those who are Christ have crucified the flesh with its passion and desire. Ang ibig sabihin ng crucify po sa Greek ay istoroo. Istoroo. Ang hirap pong i-pronounce sa Greek. Istoroo. Di ba? Ang ibig sabihin ay, unang-una, denying sinful nature. I-deny po natin yung ating pong makasalanan na pagkatao. Pangalawa, saying no to temptation. Di ba? Na tayo po ay lagi pong magsabi ng hindi sa anuman tukso sa buhay po natin. Di ba? Saying no to temptation. Anuman tukso sa buhay po natin, lagi natin sabihin na hindi ako pwede dyan. Hindi ko gagawin yan. No, no, no. Di ba? Hindi ko gagawin yan. Di ba? Pangatlo, choosing obedience even it is hard. Di ba? Na tayo po, piliin natin sumunod kahit na mahirap yung pagsunod, di ba? May mga pagkakataon sa ating pong spiritual journey, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, na meron pinagagawa ang Diyos na mahirap para sa atin. Kapag sinabi sa ng Diyos na patawarin mo siya, minsan napakahirap para sa atin na magpatawad. Di ba? Lord, hindi ko kaya eh. Hindi ko kayang patawarin to. Ang bigat ng kasalanan ginawa sa akin. Mga kapatid, mga minamahal, wala nang bibigat pa sa dinanas ng Panginoon Kristo sa krus. Kaya kahit gano'ng kabigat ang kasalanan ginawa sa iyo ng isang tao, pag sinabi ng Diyos, magpatawad ka, magpatawad ka. Bakit? Kasi yun ang sinabi sa iyo. Diba? Yun sinabi sa iyo. May mga tao na kinakausap ng Panginoon
Sasabihin sa kanila, huwag ka nang manonood ng Netflix, huwag ka nang manood ng ganito, ng ganyan, di ba? May mga taong gustong-gusto manood ng mga movies. Di ba? Pero pag si Lord na nagsabi sa'yo, huwag ka nang manood ng mga Netflix, matuto kang sumunod. Di ba? Kasi yun po ang ibig sabihin ng crucify yourself. Di ba? Na tayo po ay sumunod kahit na gaano kahirap. Di ba? Gaano kahirap. Di ba? Gaano kahirap. Crucifixion is not comfortable, it is costly and intentional. Diba? Ang crucifixion po ay hindi po siya komportable. Ito po ay malaking kabayaran at talagang intentional. Diba? Intentional. Costly. Napakamahal ng pagkukrucify ng ating pong sarili. Bakit po? Kasi yung desire po natin, yung gusto natin, ipapako po natin talaga sa krus. Diba? We must crucify our flesh. Diba? Kahit na napakahirap gagawin mo. Dahil pinagagawa sa iyo ng Diyos. Diba? At intentional po tayo. Diba? Intentional po tayo. Ito po yung key truth. You cannot walk in the Spirit while feeding the flesh. Hindi ka pwedeng lumakad sa Espiritu, pero pinapakain mo ang iyong laman. Tandaan po natin ito mga kapatid, kung ano ang pinapakain mo, yun ang lumalago sa buhay mo. Pag pinapakain mo ang takot sa buhay mo, lagi lalaki ang takot sa buhay mo. Pag pinapakain mo ang katamaran sa buhay mo, lalaki ang katamaran sa buhay mo. Pag pinapakain mo ang iyong laman, ang laman mo ang maghahari sa'yo. Pero pag pinakakain mo ang Espiritu mo, ang Espiritu mo ang maghahari sa'yo. Nakuha po natin. Kung ano ang pinakakain mo, yun ang lumalago sa buhay mo. Diba? Yun ang lumalago sa buhay mo. Kaya kitang-kita sa isang Kristiyano, kitang-kita sa isang mananampalataya kapag siya ay puspos at ginagabayan mo ng Espiritu. Bakit po? Kasi lagi niya itong pinakakain. Hindi po pwede na kumakain ka lagi sa Banal na Espiritu at walang nangyayari sa buhay mo na pagbabago. Bakit po? Kasi ang Banal na Espiritu ang magbibigay ng transformation sa buhay mo. Kitang-kita, very visible yung pagbabago sa buhay mo. Diba? Very visible. Kaya, kung anong pinakakain po natin, yun ang mamamayani sa buhay po natin. Kung atin laman ang pinakakain po natin ng mga bagay na makalaman, natural, ang laman po ang maghahari sa atin. Pero kung ating Espiritu ang pinakakain po natin, ang pagbabasa sa ng Panginoon, meditation of the Word of God, prayer, di ba? Worshiping Him, giving thanks to Him, attending the service, maglingkod tayo sa Kanya. Pag pinakakain natin ang ating Espiritu, ang lalaki po sa atin ay walang iba kundi ang ating pong Espiritu. Diba? Ang ating pong Espiritu. Crucify the flesh. Diba? Tapos may mga panahon na kung saan si Jesus Christ sinigaw sa Kanya ng mga tao, crucify Him. Crucify Him. Dapat ngayon sa sarili mo, dapat sabihin mo rin, crucify him. Crucify her. Bakit? Kasi dapat ito ang marinig ng iyong kaluluwa. Ito ang dapat mong sabihin sa iyong sarili para marinig ng iyong kaluluwa. Di ba na iyong kaluluwa na dapat kang ipako na kasama ni Kristo. Diba? Kasama ni Kristo. Crucify the flesh. Pangatlo, ang una po is, I must acknowledge that the flesh is opposed against the Spirit. Pangalawa, I must crucify my flesh. Pangatlo, I must live and walk in the Spirit. I must live and walk in the Spirit. Galatians chapter 5, verse 25. Basahin po natin. Ready mga kapatid? 1, 2,
3. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Mga kapatid, basahin po natin ito na namnamin po natin sa salita ng Panginoon. Napaka-importante na ito pong salita na to. Napaka-importante ng verse na to para po sa atin. Ready? 1, 2, 3. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us also walk in the Spirit. Diba? To live in the Spirit means we have a new life in Christ. Ibig sabihin ng mabuhay sa Panginoon, sa Espiritu, meron tayong bagong buhay. Diba? Kaya nga sabi doon sa 2 Corinthians 5:17, sabi doon, if anyone is in Christ, he is a new creation. Bakit po? Kasi nga po, tayo po ay nabuhay sa panibagong buhay na binigay sa atin. At ang Banal na Espiritu ang nasa atin. Diba? Nasa atin. Kaya nga po, to live in the Spirit means we have a new life. Diba? Wala na yung lumang pagkatao at meron na tayong bagong pagkatao. Bagong pagkatao. To walk in the Spirit means we daily follow His leading. Ang mabuhay sa Espiritu, ibig sabihin, tayo po ay meron bagong buhay. Ang lumakad sa Espiritu, ibig sabihin na tayo po ay laging sumusunod sa Kanya pong pangunguna. Diba? Sa Kanya pong pangunguna. Ibig sabihin, ang lumalakad sa Espiritu ay nangangulugan araw-araw na sinusunod ang Kanyang gabay. Diba? Araw-araw na tayo po ay sumusunod sa Banal na Espiritu. Araw-araw. Kaya nga po, di ba sinabi ng ating pong pastor, na sinasabi niya, every morning sinasabi niya, good morning, Holy Spirit. Bakit po? Kasi nga, ina-acknowledge ang Banal na Espiritu at hinahayaan niya ang Banal na Espiritu ang gumabay sa Kanya. Di ba? Walking implies, di ba? Pag sinabing lumalakad ka sa Banal na Espiritu, ito ay nangangulugan na unang-una progress. Di ba? Pag ikaw ay lumalakad sa Banal na Espiritu, nagkakaroon ng progress o pag-unlad ang buhay mo. Dati kang mahirap, unti-unti kang yumayaman. Dati kang, dati kang, sabihin natin bobo, pero unti-unti kang tumatalino. Dati kang mahina, pero ikaw ay unti-unting lumalakas. Di ba? Dati kang palamura, pero ngayon, ang lumalabas sa labi mo ay pagpupuri sa Panginoon. Dati kang madaling magalit, pero ngayon, ikaw ay mapagtimpi na. Diba? Nagkakaroon ng progress. Pag ikaw ay lumalakad sa Banal na Espiritu, nagkakaroon ng progress ang buhay mo. Pag-unlad. Diba? Unti-unting lumiliwanag ang buhay mo hanggang sa maging totally maliwanag na nakamuka ng atin Panginoon Hesukristo. Diba? Na tayo po ay meron pong progress. Pangalawa, consistency. Diba? Ano yung consistency? Ito ay tuloy at walang putol. Diba? Tuloy-tuloy ka sa panalangin, tuloy-tuloy ka sa pag-meditate, pag-aaral sa tanang Panginoon, tuloy-tuloy ka sa pagsamba at pagpupuri sa Kanya, tuloy-tuloy ka sa lahat ng ginagawa mo para sa Diyos. Diba? Yun ang ibig sabihin ng walking. Diba? Pangatlo, direction. Ang isang lumalakad na kasama na ba ng Espiritu, ang kanyang buhay ay merong pong direksyon. Ang Banal na Espiritu po ang nagbibigay sa atin ng direksyon sa ating pong pang-araw na buhay. That is why hindi natin pwedeng pabayaan yung ating pong quiet time. That is why hindi natin pwedeng pabayaan yung devotion po natin. That is why nagkakaroon tayo ng investment ng oras natin sa Panginoon. Kasi nga, siya ang nagbibigay sa atin ng direksyon. Pag hindi tayo nakinig sa Kanya, pag wala kang oras na makinig sa Kanya, hindi siya makakapangusap sa atin para tayo ay Kanyang gabayan. Diba? Para tayo ay Kanyang gabayan. Kaya, ibig sabihin ng walking, ito yung tatlong bagay na to. Diba? Pag ikaw ay lumalakad, nangangulugan na ikaw ay progress, consistency, and direction. Diba? Meron pong direction.
Meron pong direksyon. It is a daily decision and not a one-time event. Ang paglakad sa Banal na Espiritu, ito po ay araw-araw natin desisyon. Hindi po ito isang beses lamang. Di ba? Kaya nga may nagsabi na, Pastor Arnel, nahirapan po ako mag-pray kasi dati kapag nag-aalarm po ako, tawag dito, nagigising po ako. Ngayon po hindi na po ako nagigising. Kumbaga, pinapatay ko lang po yung cellphone tapos balik ulit ako sa pagtulog. Diba? Balik ako sa pagtulog. Mga kapatid, mga minamahal, kung meron kang desisyon sa buhay na talagang lumakad sa Espiritu, di ba? Lumakad sa Espiritu, maging consistent sa iyong prayer life. Ilayo mo yung alarm clock mo upang tumayo ka pag narinig mo yung alarm clock mo para makapag-desisyon ka kung mananalangin ka o hindi. Ang problema kasi, hindi tayo nagkakaroon ng awareness. Inalapit natin ang ating alarm, kaya napakadaling patayin. Di ba? Napakadaling patayin. Pag pinatay mo, siyempre, babalik ka sa pagtulog. Di ba? Babalik ka sa pagtulog. Ang dapat mong gawin, ilayo mo siya sa'yo, na kung saan tatayo ka, at pag tumayo ka, mapipilitan ka magdesisyon na manalangin kasi tumayo ka na. Di ba? Narinig mo yung alarm, pero nakapag-desisyon ka na, natatayo ka. Di ba? Kaya nga, everyday, kailangan po natin magdesisyon. Di ba? Magdesisyon. Sino ba ang susundin natin? Di ba? Ang Espiritu ba o ang ating pong laman? Ang ating pong laman. One of the strongest example is Apostle Paul after his conversion in Acts chapter 9. Alam niyo po, sa Biblia po, ang pinakamatinding example po natin ng leading of the Holy Spirit ay walang iba kundi si Paul mismo, si Apostle Paul. Sa Acts chapter 9, magmula nun, ma-encounter niya ang Panginoong Jesucristo sa buhay niya. Di ba? Hanggang sa may sulat niya yung Galatians chapter 5, verse 16 hanggang 25, hindi na po siya tumigil sa pagsunod sa Diyos. Diba? Hindi siya tumigil sa pagsunod sa Panginoon. Naging progresibo, naging consistent, at humingi siya lagi ng direksyon sa Panginoon kung paano siya mabubuhay. That is why napakatindi ng revelation ng Diyos kay Apostle Paul, kay Pablo. Bakit po? Kasi talagang pinasya niya, nagpasya siya na ang Banal na Espiritu ang maghari at manguna sa Kanya.